Araw ng kanyang ika-18 kaarawan, nagpa siya ang dalagita na ipa-freeze ang kanyang sarili sa loob ng 30 taon. Binigay sa kanya ng doktor ang isang death certificate. Sinabi nitong pagkalipas ng 7 araw, tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito. Ngunit nang pirmahan at ibigay ng dalagita ang dokumento sa doktor. Nang makita ng doktor ang pangalan, doon lang niya nalaman ang pagkakakilanlan ng dalagita, Lu Mingyu. Ang dalagita pala ay anak ng may-ari ng organisasyon na nagsasagawa ng cryogenics experiment. Ngunit kapag napirmahan na ang kasunduan, hindi na ito mababawi, kailangan lang maghintay ang dalagita ng 30 taon para makalaya. Ang dalagita pala ay ampon sa pamilya Lu, at mayroon siyang 3 mapagmahal na nakatatandang kapatid na lalaki. Mayroon din siyang napakabait na mga magulang, ngunit ng araw na ito, pagkatapos bawiin ng kanyang mga ampon na magulang ang kanilang tunay na anak, nagsimulang lumayo ang puso ng buong pamilya na wala rin ang lahat ng pagmamahal sa dalagita sa isang iglap. At ang dalagitang ayaw makipagkumpetensya sa kanyang kapatid. Gustong makisama ng maayos sa kanyang kapatid, ngunit inisnab siya ni Zin Jinyo at sinabing sagabal siya. Nagpanggap pa itong nahulog mula sa itaas para palayasin ang dalagita sa pamilya Lu. Nang makita ng buong pamilya na nahulog si Zin Jinyo, hindi na sila nakinig sa paliwanag ng dalagita. Direkta na nila itong sinaktan. Si Xingchen ang tunay kong anak. Ang masamang babae, nang ahas siyang saktan siya. Maging ang 3 nakatatandang kapatid ay nag-isip na hindi na dapat nila itong dinala sa bahay noon pa man. Agad na nadurog ang puso ng dalagita. Ang totoo pala, sa loob ng maraming taon, siya ay pamalit lang sa mapanlinlang na babae. Dahil nakabalik na ang tunay na anak,